Dalawa laban sa isa. Mag-amang abante, nagmakaawa kay BP Sara matapos ungkatin ng Vice Presidente ang umano'y pangungupit ng mga ito sa kaban ng bayan. Benny Abante bulabog na dahil sa likod ng karangyaan nito ay ugat pala ng kanyang milyong-milyong nakukupit sa pera ng taong bayan. Matapos siraan at maggaling-galingan sa harap ni BP Sara, mag-amang Abante nakakulong sa kuweba ngayon dahil sa kahihiyan. Ito ay matapos sagutin ng Vice Presidente ang patutsada ng mag-ama. Nag-ugat nga ang bangayan na ito matapos basagin ni BP Sara ang kanyang pananahimik sa gitna ng paninira ni Benny Abante sa kanya. Ani ay paninirang walang rason at purong pamumulitika lamang. Narito ang sagutan ng dalawa na siyang nagyanig sa mundo ng politika. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. Baka nakakalimutan nila na isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandun sa isang barangay hall nila. Ang kinikater noon ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office iyon ng PAD namin. Public assistant test namin sa Office of the Vice President. Congressman Benny Abante pinayuhan si BP Sara na may panahon pa para magbago. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. There is still a time for the Vice President to change. God is still giving her the opportunity to know Christ as her personal Savior. Dahil nga dito, tila nagpapaawa effect na si Benny Abante at ang kanyang anak na si Princess Abante matapos mabulabog na ang kayamanan pala ng kanilang pamilya ay yaman galing sa kaban ng bayan. Napabalita ngang aabot sa 189 milyon ang natangay ni Abante gamit ang mga peking papeles. Narito ang naturang ebidensya. Muling nabulabog ang pangalan ni dating Congressman Benny Abante matapos kumalata ang mga larawan at video na nagpapakitang tila labis ang kanyang karangyaan mula sa mamahaling sasakyan, relo at mga gamit. Pero higit pa riyan ay ang mas mabigat ayon sa Commission on Audit or COA, aabot sa 189 milyon ang PDEF na inilaan ni Abante mula 2007 to 2010 sa mga NGO na konektado sa kanyang mga kasamahang pastor, mga organisasyong peke, walang makikilalang benepisyaryo at suportado ng mga peking dokumento. Hindi pa naman nahaharap sa kaso. Malinaw na ang COA fundings, ghost trainings, questionable liquidation at halos walang katotohanang ebidensya ng paggamit sa pera ng bayan. Sa panahon kung kailangan nanawagan ng transparency at accountability ang taong bayan, dapat lang na itanong hanggang kailan mananahimik ang institusyon sa ganitong klaseng katiwalian. Hindi lang ito isyu ng Manila, ito ay usapin ng tiwala ng bawat Pilipino. Sa kasagsagan nga ng paglabas ng resibong ito kung saan nakapagpapatunay na hindi talaga maayos ang mithiin ni Abante sa gobyerno noon pa man. Kaya nagdadrama na lamang ito ngayon dahil baka sakaling patawarin pa. Samantala, narito ang karagdagang impormasyon. I cannot retaliate with the same gutter language. Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. gives his answer to Vice President Sara Duterte after the later issued scathing remarks against him in a recent campaign sortie. Abante's response forms of his lengthy speech during the Sunday morning service of Metropolitan Bible Baptist Ecclesia and Ministries on April 27, 2025. I am believer of Jesus Christ, and if I do not know Him in my own heart right now, I will fight her tooth and nail, and I don't even care if she is the Vice President. Both of us are elected by the people, but I am different. I am not like that. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies.
Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. There is still the time for the Vice President to change. God is still giving her the opportunity to know Christ as her personal Savior. The Pastor and the Kid. The woman shown below is the daughter of Bishop Benny Abante. She served as her father Chief of Staff and also acts as Mayor Honey Lacuna's spokesperson and head of communication. If you notice how intensely she attacks VP Sara Duterte, it says a lot about her upbringing and her deep connection into incompetent leadership under Mayor Lacuna. Manila today is surrounded by ineffective local officials. From congressmen down to councilors, they need to be replaced. Manileños deserves better, and they certainly deserve better than Benny Abante and Princess Abante. Pipi Sara rumesbak sa anak ni Representative Abante. Hindi ako ang nauna. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang patutsada sa kanya ng anak ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon sa anak ni Representative Abante, walang karapatan si VP Sara na bastusin at siraan ang kanyang ama dahil wala naman daw itong naitulong sa kanilang distrito. Giit ni VP Sara, hindi naman siya ang naunang nanira kundi si Representative Abante. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko nang walang rason. Saad ng pangalawang Pangulo sa isang press conference itong April 30. Dagdag pa niya, baka nakakalimutan nila na isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila, nandun sa isang barangay hall nila. Ang kinikater noon ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yon ng PAD namin, Public Assistant Testament sa Office of the Vice President. Matatandaan sa isang campaign sortie sa Maynila, paulit-ulit na binanggit ni VP Sara si Councilor Joey Oy, katunggali ni Representative Abante bilang congressman ng Manila 6th District. Ibinalanda rin sa large screen ang larawan ni Representative Abante na nakalabas ang dila. Ani ni VP Sara, pag nilabas mo ang dila mo, anong ibig sabihin yan? Walang respeto. Bakit ginagawa yan ng mga bata? Pang-aasar. Parang sinasabi ng bata, be, lahat ng akin, ikaw wala. Panalo ako, ikaw wala. Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron, kayo wala. Anong tawag sa ganitong tao? Walang respeto. At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Ako nakaupo, kaya nagugutom. Saad pa niya.